Sa madaling araw ng ika-25 ng Hulyo, taong 1943, inalis si Benito Mussolini ng kanyang sariling mga kasama. Bumoto ang dakilang konseho ng Pasisimo para sa kanyang pag-alis at iniutos ng hari ang kanyang pag-aresto. Doon natapos ang kanyang kapangyarihan sa Roma, walang putukan ni protesta, isang boto at isang utos lamang. Siya ay lihim na inilipat, inihiwalay at kalaunan pinalaya ng mga Aleman upang pangunahan ang isang bagong pamahalaan sa Hilaga. Ngunit hindi na siya ang namumuno. Ang bansa ay nahati. Sa timog, ang hari sa ilalim ng proteksyon ng mga alyado. Sa Hilaga, isang pasistang republika na sinusuportahan ng mga tropang Nazi. Pumasok ang Italia sa isang digmaang sibil. May mga partisan, milisya, okupasyon at karahasan. Hindi na kontrolado ni Mussolini ang anuman. Unti-unting naglaho ang kanyang figura sa gitna ng pagtataksil, paghihiganti at kaguluhan. Sa huli, siya ay nahuli. Walang naging paglilitis. Kasabay niya bumagsak ang rehimen, ngunit hindi ang kanyang alaala. Makalipas ang mga dekada, hinahati pa rin ang kanyang pangalan ng bansa. Ano nga ba? Sa totoo lang, ang naging wakas ni Benito Mussolini. Ang pag-angat ng Duce, karahasan, simbolo at manipulasyon. Bago naging diktador, si Benito Mussolini ay isang kabataang manggugulo. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya sa hilaga ng Italia. Malalakas ang kanyang paniniwala at matindi ang ugali, kaya't agad siyang nasangkot sa politika. Nagsimula siya bilang isang sosyalista, sumusulat siya sa mga dyaryo, nagsasalita sa mga meeting at sinasabing ipinagtatanggol ang mga manggagawa. Ngunit nang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, may nagbago. Habang humihiling ng kapayapaan ang kanyang partido, siya naman ay humiling ng digmaan. Siya ay pinaalis. Mula noon, sinimulan niyang likhain ang sarili niyang landas. Noong 1919, itinatag niya ang isang bagong kilusan. Tinawag niya itong Fasci di Combattimento. Binubuo ito ng mga dating sundalo, mga nasyonalista, kabataang ligaw, mga lalaking nadismaya sa isang Italia na hindi nagbibigay ng sagot. Nagsusuot sila ng itim na kamiseta bilang uniforme. Nagpupunta sila sa mga bayan at lungsod, inaatake ang mga tanggapan ng unyon, kooperatiba, mga partidong kaliwa. Nagwawasak, nagsusunog, nananakit. Lahat sa ngalan ng kaayusan, bayan at lakas. Tumingin lamang ang estado sa kabilang direksyon. Madalas, mas pinipili ng malalaking negosyante, may-ari ng lupa at kahit ng mga puwersang pangseguridad ang mga bayolente kaysa sa mga manggagawang humihingi ng karapatan. Sa ganitong paraan, nagsimulang lumago ang pasismo. Hindi ito nananalo sa halalan. Umiusad ito sa pamamagitan ng alas. Si Mussolini ang pinuno, ang maingay magsalita, ang nangangakong ibabalik ang dangal ng Italia. Gumagamit siya ng mga simbolo ng sinaunang imperyong Romano. Mga bandila, pagbati, mga salitang tulad ng imperyo, kapalaran, muling pagsilang. Lahat ito ay bahagi ng palabas. Hindi lang niya gustong magkaroon ng kapangyarihan. Gusto niyang lumikha ng imahe na nakakatakot, nakakabighani, nagpaparamdam sa mga Italyano na dapat siyang sundan. Noong 1922, inorganisa niya ang marcha papuntang Roma. Hindi ito isang labanan ni isang revolusyon, isa itong pagpapakita ng lakas. Libo-libong mga itim na kamiseta ang naglakad papunta sa kabisera. Hindi tumugon ang gobyerno. Ang hari, sa halip na pigilan sila, ay hinirang siyang punong ministro. Sa ganitong paraan, nakamit ni Mussolini ang kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan ng panalo sa halalan, hindi sa pamamagitan ng pagbaril ng armas, sa pamamagitan lamang ng takot, suporta ng mayayaman at isang bansang pagod na sa krisis. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ngunit ang pagbabagong iyon ay hindi biglang dumating, isa-isang hakbang. Una, katahimikan. Pagkatapos kontrol, sa kalaunan, diktadura. At nagsimula ang lahat sa isang itim na kamiseta,
Isang nakakuyom na kamao at isang ideyang paulit-ulit na inuukit. Kailangan ng Italya ng isang malakas na lalaki. Takot at kontrol, ganito gumana ang pasistang rehimen. Minsang nasa kapangyarihan, hindi nagtagal si Mussolini upang ipakita kung paano niya balak mamuno. Hindi niya ginawa ito sa pamamagitan ng makatarungang batas o pag-uusap. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng takot. Mula pa sa simula, malinaw ang layunin, patahimikin ang mga hindi sumasang-ayon. Isa sa mga unang humarap sa kanya ay si Giacomo Matteotti, isang kinatawan na naglakas loob isiwalat ang pandaraya at karahasan na ginamit ng pasismo upang manalo sa halalan. Hindi nagtagal matapos niyang ibigay ang kanyang talumpati, siya ay dinukot at pinaslang. Malinaw ang mensahe, ang magsalita, magbabayad. Mula noon, nagsimulang isara ng rehimen ang lahat ng espasyo. Nawala ang malayang pamamahayag. Ipinagbawal ang mga independenteng unyon. Ipinawalang bisa ang mga partidong hindi pasista. Ang mga radyo ay naglalabas lamang ng boses ng duse. Ang mga paaralan ay nagtuturo lamang ng ipinag-uutos ng rehimen. Iisa ang boses. Umiikot ang lahat sa isang figura lamang. Ngunit hindi doon nagtapos ang kontrol. Lumikha si Mussolini ng isang espesyal na lihim na pulisya, ang OVRA. Ang tungkulin nito ay magbantay, magtala, sumubaybay, maniktik. Nasa lahat ng dako sila. Kahit sino ay maaaring mabantayan. Hindi kailangang maging aktivista upang mapasama sa listahan. Minsan, sapat na ang isang opinyon, isang hinala o isang maling pagkaintindi sa isang liham. Madala ang mga pag-aresto. Marami ang ipinatapon sa loob ng bansa, sa mga liblib na isla o malalayong bayan nang walang paglilitis. Ang iba ay nauwi sa mga kampong konsentrasyon. Oo, nagkaroon din ang Italya ng mga ito, kahit bago pa magsimula ang digmaan. Doon ikinukulong ang mga kalaban, komunista, Hudyo at iba pang mga disidente. Ang panunupil ay hindi lamang pisikal, ito rin ay pangkaisipan. Ang takot na marinig, na pagtaksilan na ikaw ang sumunod. Kasabay nito, binubuo ang isang imahe ng kadakilaan. Mga poster, parada, estatwa. Ipinapakita si Mussolini bilang tagapagligtas ng Italya. Ipinapakita siya sa mga pabrika, sa mga bukirin, sa mga pampublikong proyekto. Nagsasalita mula sa mga balkonahe, sumisigaw ng mga slogan, bumabati ng nakataas ang braso. Samantala sa mga anino, pinapalipol ang lahat ng pagsalungat. Ang propaganda ay sentral na kasangkapan. Ipinapakita nito ang duse bilang malakas, matalino, halos hindi matitinag. Paulit-ulit na inuulit ang mga larawan sa mga aklat ng paaralan, pelikula, barya. Isang panig lamang ang ikinukuwento ng opisyal na kasaysayan. Ang kabilang panig, ang nagsasalaysay ng mga pag-uusig, sensura, torture, ay nananatiling nakatago. Lahat ay dinisenyo upang magtagal, upang walang makaisip ng iba, upang ang pagsunod ay hindi maging isang pagpili, kundi isang kalagayan ng buhay. Hindi mahalaga kung umuunlad o humihinto ang bansa. Ang mahalaga ay walang hahamon sa kapangyarihan. Sa ganitong paraan nagtagal ang rehimen sa loob ng maraming taon. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga palakpak sa plaza, kundi sa mga nakasarang pinto, tahimik na tinig at walang humpay na pagbabantay. At kahit pa sa mga lansangan ay tila maayos ang lahat, ang tunay na kontrol ay nasa mga bulong, sa takot, sa kaalamang ang pagsasabi ng iniisip ay maaaring may kabayarang mabigat. Ang pagtataksil sa palasyo, ang kudeta na tumapos sa pasismo. Sa madaling araw ng ika-25 ng Hulyo, 1943, ang dakilang konseho ng pasismo ay nagpulong sa huling pagkakataon. Isa itong mahabang sesyon, puno ng tensyon na tumagal ng mahigit 9 oras. Sa 26 na kasapi na naroon, 19 ang bumoto upang tanggalan ng kapangyarihan si Benito Mussolini. Kinahapunan ding iyon, tinawag siya ng hari na si Victor Manuel Pangatlo sa isang pagharap. Ipinaalam na siya ay papalitan ng mariskal na si Pietro Badoglio at iniutos ang kanyang pag-aresto sa loob ng palasyo ng Quirinal. Walang nagprotesta ni isang putok ng baril. Isa itong panloob na hakbang sa pagitan ng mga pasistang pagod na at ng monarkiyang nais muling kunin ang kontrol ng bansa.
Ang dakilang konseho ay nilikha bilang pinakamataas na organo ng Partido Pasista. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang dekoratibong grupo. Si Mussolini ang namahala ayon sa kanyang kagustuhan. Siya ang nagdedesisyon kung kailan magpupulong, anong mga paksa ang tatalakayin at sinong pwedeng lumahok. Mula pa noong 1939, hindi pa ito muling tinipon. At noong huling pagkakataon, para lamang tiyakin na hindi sasali ang Italia sa digmaan. Nang muli niya itong tipunin noong Hulyo ng 43, ginawa niya ito ng may kumpiyansa. Iniisip niyang walang mangangahas na sumalungat sa kanya. Sinimulan niya ang pagpupulong sa dati niyang estilo. Tiwala, mapang-utos, walang puwang sa pagdududa. Ngunit ang gabing iyon ay hindi katulad ng iba. Si Dino Grandi, isang veteranong politiko ng rehimen, ay nagharap ng isang mosyon na, bagaman hindi tuwirang sinasabi, ay nag-aalis kay Mussolini ng pamumuno sa hukbo at ibinabalik ito sa hari. Ang teksto ay maingat na isinulat upang maunawaan ng bawat isa ayon sa gusto nila, bilang isang reforma o bilang simula ng katapusan ng pasismo. Hindi nag-isa si Grandi. May suporta siya mula sa mga tulad ni Giuseppe Bottai at Galeazzo Ciano, ang manugang ni Mussolini. Nais nilang baguhin ang mga bagay mula sa loob nang hindi nagdudulot ng mas malaking kaguluhan. Ang ilan ay iniisip pa ring maaaring magpatuloy ang pasismo, ngunit wala na si Il Duce, kaya't ang mosyon ay binalangkas upang maakit maging ang mga nag-aatubili. Uminit ang pagpupulong. Maraming sinabi si Mussolini ukol sa militar, ngunit iniwasang pag-usapan ng politika. Hinarap siya ni Grandi ng direkta at sinisi sa kalamidad na kinasasadlakan ng Italia. Bumoto laban sa kanya si Ciano. Si Il Duce, sa unang pagkakataon, ay waring hindi alam kung paano tutugon. Sa isang pahinga, nadagdagan pa ang suporta ng mga laban sa kanya. Si Enzo Galbiati, pinuno ng pasistang milisya, sinubukang manakot sa pagsasabing handa na ang mga itim na kamisa malapit sa Roma. Ngunit walang nagpadala sa pananakot. Nagpatuloy ang botohan ng walang abala. Walang tumayo upang ipagtanggol siya. Si Mussolini, tiwalang mananatili sa kanyang panig ang hari, nagbabala na maaring magdulot ito ng krisis. Ngunit wala siyang ginawa. Naaprubahan ang mosyon, 19 na boto pabor, 7 laban, 1 ang nag-abstain. Tahimik. Ngunit isa itong direktang dagok at hindi niya namalayan kung ano ang katatapos lang mangyari. Kinahapunan ding iyon, nagtungo siya sa palasyo ng hari na parang wala lang. Akala niya ay makikipagnegosasyon, ngunit naghihintay na roon ang utos ng pag-aresto. Lumabas siyang inieskortahan ng mga karabinieri, walang palakpakan ni pamamaalam. Ang lalaking minsang may hawak ng lahat ng kapangyarihan, umalis na tahimik. Hindi siya pinatumba ng isang revolusyon ni isang pagkatalo sa militar. Siya ay inalis ng sarili niyang mga kasama, ang mga ayaw na manatili sa ilalim ng kanyang pamumuno. Inalis siya upang iligtas ang natitira pa sa bansa at ang kanilang mga sarili. Bawat boto ay may iba-ibang dahilan. Ang ilan ay dahil sa paniniwala, ang iba dahil sa takot, at ang iba pa upang hindi madamay sa kanyang pagbagsak. Ang totoo, gabing iyon nagsimulang gumuho ang pasismo mula sa loob. Kalaunan, ilan sa mga lalaking iyon ay hahabulin o papatayin nang bumalik si Mussolini sa hilaga na suportado ng mga Nazi. Ngunit ang gabing iyon, mula ika-24 hanggang ika-25 ng Hulyo, ang pinakamahaba para sa rehimen at nagmarka ng simula ng katapusan. Ang pag-aresto sa Duce, ang pagbagsak ng Mussolini. Kinahapunan ng ika-25 ng Hulyo, 1943, ilang oras lamang matapos mawalan ng suporta mula sa kanyang pinakapalapit na bilog, si Benito Mussolini ay ipinatawag ng hari na si Victor Manuel III sa palasyo ng Quirinal. Nagtapos ang pagpupulong sa kanyang pag-aresto. Hindi siya nanlaban, inieskortahan siya ng mga karabinieri papunta sa isang sasakyang militar na naglayo sa kanya mula sa Roma. Kaunti lang ang nakakaalam kung saan siya dadalhin. Lahat ay nangyari ng mabilis at tahimik. Suot ni Mussolini ang kanyang uniforme. Wala siyang armas at sumunod siya sa mga utos ng walang imik. Una, dinala siya sa isang base sa labas ng lungsod. Pagkatapos, nagsimula ang sunod-sunod na paglipat sa iba't ibang lugar, palaging lihim.
Pinanatili siyang walang komunikasyon upang maiwasan ang anumang tangkang pagliligtas o pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagasunod. Dumaan siya sa Ponza, pagkatapos La Maddalena hanggang sa tuluyan siyang ikinulong sa isang hotel sa tuktok ng Gran Sasso, isang mabundok na lugar na mahirap marating. Binabantayan siya ng isang maliit na pangkat ng mga sundalo at wala siyang paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa natitirang bahagi ng bansa. Kinagabihan ding iyon, inihayag ng opisyal na radyo ang pagpapalit ng pamumuno. Ang hari ang tumanggap ng pamumuno ng Estado at hinirang si Mariscal Pietro Badoglio bilang bagong punong ministro. Sa kanyang unang mensahe, sinabi na magpapatuloy ang Italia sa tabi ng Alemanya, bagaman pribado na nilang pinag-uusapan ang pagbabago ng direksyon. Itinigil ang aktibidad ng Partido Pasista. Ang dakilang konseho binuwag. Idineklara ang curfew. Sumakop ang mga tapat na tropa sa mga estratehikong gusali at opisina ng Estado. Lahat ay inorganisa upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ang kaguluhan. Si Badoglio ay hindi isang kalaban ng rehimen, ngunit hindi rin kabilang sa pinakanakatuon kay Mussolini. Ang kanyang papel ay panatilihing gumagana ang bansa ng walang ingay. Ipinaalam sa Berlin ang pagpapalit ng gobyerno, ngunit hindi ang pag-aresto. Mayroon pa ring mga tropang Aleman sa Italia at patuloy na itinuturing ni Hitler si Mussolini bilang kanyang kaalyado. Nagpasya ang gobyernong Italiano na huwag magbigay ng detalye upang makakuha ng oras. Nagsimula nang maramdaman ang hindi pagtitiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Sa loob ng aparato ng Estado, maayos ang naging tugon. Walang nag-alsa. Ang mga matataas na opisyal, mga kawani, mga diplomatiko, lahat ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Ang ilan ay pinalitan, binalik ang mga watawat at eskudo mula bago ang rehimen at muling ibinalik ang mga estrukturang inalis ng pasismo, ngunit walang malalaking reforma. Nagpatuloy ang lahat gamit ang parehong mga piraso, nasa ibang tabla lang, hindi na puno ng tao ang mga kalye, walang protesta ni pagdiriwang, katahimikan lamang ang umiral. Isang katahimikang hindi nagsabi ng lahat, ngunit malinaw na nagpakita na may nabasag. Binasag ng mga tao ang katahimikan. Habang palihim na dinadala si Mussolini sa kanyang lugar ng pagkakakulong at unti-unting kinukuha ng bagong gobyerno ni Badoglio ang kontrol ng Estado, nagsimulang makarating ang balita sa mga tao sa lansangan. Walang direktang anunsyo, walang panawagan na magtipon, pero mabilis na kumalat ang impormasyon. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga unang bulong-bulungan ay naging isang tiyak na kaalaman. Wala na sa kapangyarihan si Mussolini. Ang opisyal na mensahe, ipinalabas sa radyo sa isang seryosong at maingat na tono, ay nagkumpirma lamang ng pagpapalit ng gobyerno. Walang binanggit na pangalan, walang paliwanag. Pero sapat na iyon para maintindihan ng populasyon ang mahalaga. Sa maraming distrito ng Roma, maliliit na grupo ang nagtipon sa mga plaza at kanto. Nagwagayway sila ng mga bandilang walang emblema ng pasismo, umawit ng mga makabayang kanta, bumati sa hari. Kahit may umiiral na curfew, dumami ang mga kilos na ito, walang pumigil. Hindi man ito dambuhalang mga pagtitipon, malinaw na mga senyalis itong may nagbago. Walang naganap na kaguluhan. Sa halip na karahasan, lumitaw ang isang uri ng kusang paglilinis. Sinira ang mga retrato, eskudo at insignia. Maraming tindahan ang nag-alis ng larawan ni Il Duce mula sa kanilang mga bintana. Ang ilang pulis ay tahimik na nanood. Ang iba pa nga ay tumulong, walang nag-utos, walang sumalungat. Sa mga lungsod tulad ng Milan, Bologna, Turin at Florence, kaparehong eksena ang naganap. Mga manggagawa, estudyante, kapitbahay, lumabas sa kalye ng walang plano o pagtawag. Ilang taon na silang naghihintay ng pagkakataong makapagpahayag at ngayong gabi sa wakas nagawa nila ito. Sa timog ng bansa, kung saan mas kapansin-pansin na ang presensya ng mga Aleman, mas maingat ang naging reaksyon. Pero kahit doon, ramdam ang ginhawa. May mga taong naglakas loob magsalita ng mahina ang mga bagay na dati nasa isip lang. Sa mahigit 20 taon, bahagi ng tanawin si Mussolini. Nasa mga libro, paaralan, pera at radyo. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang balita,
isa itong emosyonal na pagbabago. Para sa ilan, ito'y isang paglaya. Para sa iba, isang kakaibang kawalan. May mga hindi alam kung paano tutugon. Marami ang buong buhay ay nabuhay at nagtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa halip na iskandalo, lumitaw ang mga tahimik na kilos. Hindi giniba ang mga estatwa, basta na lang ito hindi pinansin. Ang mga aklatan ay nag-alis ng kanyang mga talambuhay. Ang mga publisher ay huminto sa pag-imprenta ng pasistang mga teksto. Biglang tumigil ang propaganda at walang naghanap dito. Hindi rin naman lahat ay tumalikod sa kanya. Sa mga bayan sa loob ng bansa, sa mas relihiyoso o konserbatibong sektor, nanatili ang respeto. Para sa ilan, siya pa rin ay simbolo ng kaayusan. Ang iba namay hindi lang alam kung ano ang sasabihin, pero walang grupong lumabas para ipagtanggol siya. Hindi kumilos ang milisyang pasista, tahimik na nagsara ang mga opisina ng partido, isang pagtatapos na walang ingay. Ang media na hanggang sa araw na yon ay mahigpit sa ilalim ng kontrol ay biglang nag-iba ng tono. Kung dati ipuri, ngayon ay lumitaw ang mga salitang tulad ng muling pagsilang, pagkakaisa, dignidad. Bumalik ang mga imahe ng hari, nagsimula ng magsalita tungkol sa hukbo bilang tagapagtanggol ng bayan. Hindi pa tinanggal ang sensura pero nagbago na ang pinipigilan. Hindi na pinag-uusapan si Mussolini, pati ang partido hindi na rin binabanggit. Hindi pa ito panahon para magdiskusyon. Panahon ito ng pananahimik. Ang bumagsak ay ang imahe ng pasismo, pero hindi ang istruktura nito. Ang mga gusali na natiling okupado ng parehong mga tao. Ang mga opisina nagpatuloy sa dating takbo. Ang nagbago lang ay ang mga larawang nakasabit sa dingding. Marami ang nakaramdam ng ginhawa, pero walang dahilan para magdiwang. Nasa gitna pa rin ng digmaan ng bansa. Patuloy pa ring bumabagsak ang mga bomba. Naroon pa rin ang mga Aleman sa teritoryong Italyano. Ang susunod na mangyayari ay isang malaking tandang pananong, at kahit wala na si Pangalawa Duce, walang nakakatiyak kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap, ang vacuum ng kapangyarihan. Kahit wala na si Pangalawa Duce at tahimik na tumugon ang mga lansangan sa tuktok ng kapangyarihan, hindi gaanong nagbago ang mga bagay. Ang bagong gobyerno sa pangunguna ni Badoglio ay sumalo ng kontrol ng hindi tuluyang kumakalas sa nakaraan. Patuloy pa ring gumagana ang mga opisina, hindi binago ang mga batas, at karamihan sa mga taong nasa pwede ay sila ring dati. Ang sistemang itinayo ng pasismo ay nanatiling nakatayo, kahit wala na ang sentral na figura nito. Hindi binuksan muli ang mga partidong isinara noon, walang panawagang magkaroon ng eleksyon. Hindi inimbitahan ang mga tao na makilahok sa anumang proseso. Piniling panatilihing tahimik ang lahat, parang walang nangyari. Mula sa unang araw, idineklara ang estado de sitio. Sinuspinde ang mga batayang karapatan. Nagpatuloy ang sensura. Ang pulisya at mga ahensyang paniktik na nilikha ng dating rehimen ay patuloy na nagtrabaho. Bagaman iba na ang mga utos, ang gobyerno ay takot, hindi lamang sa maaaring mangyari sa loob ng bansa, kundi lalo na sa kung anong hakbang ang gagawin ng Alemanya. Maraming opisyal ang nanatili sa kanilang mga pwesto. Ang iba naman ay pinalitan, pero hindi ng mga bagong tao. Kapalit lang ang ibang mukha mula sa parehong grupo. Ang estado ay patuloy na gumana, ngunit tila walang malinaw na direksyon. Ang hari na nagdesisyong patalsikin si Mussolini ay muling lumitaw sa sentro ng eksena. Pero hindi siya naghahangad ng pagbubukas. Gusto lang niyang huwag magulo ang sitwasyon. Buo ang tiwala niya sa militar. Ang mamamayan naman, tiningnan niya mula sa malayo. Ipinagbawal ang mga marcha, binantayan ang mga oposisyon, at hindi pinayagan ang anumang kilos na maaaring magmukhang demokratikong pagbubukas. Ang tanging nabago ay ang mga panlabas na simbolo. Tinanggal ang ilang emblema ng pasismo, ibinalik ang mga dating watawat at eskudo. Ang natitirang estruktura na natili. Samantala, hindi pa alam ni Hitler na nakakulong na si Mussolini. Opisyal, kakampi pa rin ng Alemanya ang Italia. Ang bagong gobyerno ng Italia ay nagkukunwaring tapat sa publiko, pero sa likod ng mga pinto, nagsisimula na itong maghanap ng ibang daan. Nagkaroon ng mga lihim na kontak sa mga aliado sa pamamagitan ng mga bansang tagapamagitan. Gusto nilang sumuko, pero takot silang lubusang sakupin ng Alemanya.
Ang mga alyado naman, malinaw ang kanilang paninindigan. Tanggap lang nila ang isang walang kondisyong pagsuko. Sa kabila nito, nagsimula ng maghinala ang Alemanya. Pinapalakas na nito ang presensya nito sa hilaga ng Italia. Nagplano na ang hukbong Aleman sakaling magpasya ang Italia na tumalikod. Habang lumilipas ang bawat araw, lalong nagiging marupok ang balanse. Habang ang mga gobyerno ay nag-iintriga, ang mga tao sa mga lungsod ay naghintay pa rin. Walang malinaw na senyales. Hindi na namumuno si Mussolini, pero patuloy ang digmaan. Hindi humihinto ang mga bomba, kulang ang pagkain, wasak ang transportasyon, at patuloy na iginiit ng propaganda na walang nagbago. Wala talagang suportang masa ang bagong gobyerno. Wala namang pumili sa kanila. At ang puwang na iniwan ng pasismo ay hindi pa napupunan. Nabuwag ang Partido Pasista pero wala namang humalili. Walang mga kanal para magpahayag, walang espasyo para mag-organisa. Ang bansa ay umiikot pa rin sa isang estrukturang wala ng direksyon. Tila gumagana lang ang lahat sa pamamagitan ng inersya. Pinag-uusapan ang transisyon pero walang nagpaliwanag kung patungo saan. Sa tag-init na yon, parang huminto ang Italia. Hindi ito tuluyang kasama ng Axis pero hindi pa rin alyado. Hindi na ito pasista pero hindi rin ito ibang bagay. Namumuno si Badoglio ng hindi nakikinig, hindi nagbubukas at walang malinaw na ipinapakitang landas. Pero mula sa timog, patuloy na sumusulong ang mga alyado. Mula sa hilaga, lalong humihigpit ang hawak ng Alemanya at sa gitna, nagpatuloy ang bansa. Kahit alam ng lahat na hindi na ito katulad ng dati. Ang lihim na kasunduan na nagsunog sa Italia. Habang sinusubukan ng bagong gobyerno na patatagin ang bansa nang hindi gumagawa ng ingay, hinarap nila ang isang lumalalang problema. Paano makalabas sa digmaan nang hindi tuluyang sinasakop ng Alemanya? Sa mga pampublikong talumpati, patuloy pa rin nilang binabanggit ang pagkakaisa sa Axis. Pero sa lihim, nagsimula na silang maghanap ng paraan para sumuko sa mga alyado. Simula pa noong huling bahagi ng Hulyo, nagpadala na sila ng mga emisaryo sa mga bansang neutral tulad ng Espanya, Portugal at Switzerland. Ang malinaw na layunin, buksan ang komunikasyon sa USA at sa United Kingdom. Ang pangunahing tagapamagitan ng Italia sa mga negosasyong ito ay si General Giuseppe Castellano. Siya ang naging mukha ng lihim na pag-uusap. Hindi basta-bastang pagsuko ang hinahanap ng gobyerno. Gusto nilang ibaba ang mga armas nang hindi bumabagsak ang lahat. Plano nilang panatilihin ang monarkiya, itira ang bahagi ng hukbo, at higit sa lahat, pigilan ang ganap na pagsakop ng mga Aleman sa bansa. Ngunit malinaw ang posisyon ng mga alyado. Wala silang tatanggapin kundi ang isang lubos at walang kondisyong pagsuko. Walang mga kasunduang kalahati lang. Walang tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Nakikita ng mga alyado na sina Badoglio at ang kanyang mga ministro ay mga dating taga-suporta ni Mussolini. Pinaghihinalaan nilang baka taktika lang ito para makakuha ng oras. Gayunman, nauunawaan din ng mga alyado na kung lalabas ang Italia mula sa Axis, mas mapapabilis ang paglusob nila sa Timog Europa. Mabagal at tahimik ang mga pag-uusap. Kung mabubunyag ito sa Alemanya, tiyak nakikilos agad ang mga Aleman. Sa huli noong Setyembre 3 sa Sicily, nilagdaan ang kasunduan. Pinirmahan ito ni Castellano para sa Italia at ni General Bedell Smith para sa mga alyado. Ang kasunduan ay malinaw. Ititigil ng Italia ang pag-atake sa mga alyado at makikipagtulungan na sa kanila. Humiling ang gobyerno ng ilang araw para makapaghanda. Alam nilang hindi basta-basta papayag ang Alemanya. Tinanggap ito ng mga alyado pero may takdang oras. Sa Setyembre 8, kailangang ihayag na ang pagsuko sa publiko. Sa linggong iyon, puro kalituhan, walang malinaw na plano. Maraming unit ng militar ang walang kaalam-alam sa kasunduan. Kahit ang ilang general, hindi alam ang nangyayari. Ang hukbong Italyano, bagaman malaki, ay watak-watak at mahina ang komunikasyon. Ang mga Aleman, kabaligtaran, handa na sila. May inihandang Operasyon Akse, isang detalyadong plano para sakupin ang Italia kapag pinagtaksilan sila. Noong Setyembre 8 mula Algeria, inihayag ni General Eisenhower sa pamamagitan ng radyo na sumuko na ang Italia. Sa Roma, nagtalumpati sa radyo si Badoglio.
Sa kanyang malabong pahayag sinabi lang niyang humiling ng armistisyo ang gobyerno. Wala siyang ipinaliwanag, hindi niya binanggit ang Alemanya. Walang ibinigay na tagubilin. Ang resulta, kaguluhan. Sa loob lang ng ilang oras, sinakop ng mga tropang Aleman ang mga mahalagang posisyon sa hilaga at gitna ng bansa. Pumasok sila sa mga lungsod tulad ng Roma, Florencia at Milan nang halos walang nakalaban. Bumagsak ang kadena ng utos ng Italia. Walang nakakaalam kung sino ang dapat sundin. Noong Setyembre 9, tumakas ang hari at si Badoglio patungong timog kasama ng mga alyado. Iniwan nila ang mga sundalo at mamamayan na walang gabay. Libu-libong sundalong Italyano ang nadakip ng hindi man lang lumalaban. Ang iba, sinubukang lumaban pero walang koordinasyon o suporta. Ang sanay simula ng kapayapaan ay nauwi sa isang bagong pananakop. Sa pagsuko, hindi lang nasira ang alyansa sa Alemanya. Nasira rin ang ideya ng bansa. Ang hilaga ay napasakamay ng Nazi. May balak na si Hitler na ibalik si Mussolini at ilagay siya sa isang gobyernong kontrolado ng mga Aleman. Ang timog naman ay nasakop ng mga alyado. Sa gitna, nagsimulang umusbong ang armadong resistensya. Hindi natapos ang digmaan sa pagsuko. Nagbago lang ang anyo nito. Hindi na lang ito simpleng labanan ng mga bansa. Naging laban din ito ng mga Italyano, laban sa kapwa Italyano, sa pagitan ng mga nanatiling tapat sa pasismo at ng mga gustong tuluyang tapusin ito. Isang hiniram na kapangyarihan. Pagkatapos, ipahayag ng Italia ang kanilang pagsuko at sakupin ng hukbong Aleman ang hilaga ng bansa. Nagpasya si Hitler na kumilos. Ayaw niyang tuluyang mawala ang kanyang matagal ng kakampi, kaya iniutos niyang iligtas si Mussolini. Ang plano ay gamitin siya bilang sentral na figura ng isang bagong gobyerno sa lugar na ngayon ay kontrolado ng mga tropang Nazi. Mula pa noong Hulyo, nakakulong si Mussolini sa isang lihim na lugar, isang hotel sa itaas ng Gran Sasso, isang mabundok na lugar na mahirap puntahan. Doon siya itinago, walang kontak sa sinuman, pero natuntun siya ng mga serbisyong Aleman. Noong ika-12 ng Setyembre, isang grupo ng piling sundalo ang bumaba gamit ang mga glider sa bubong ng hotel. Wala silang pinaputok na kahit isang bala. Pumasok sila, inangkin ang lugar at inilabas ang 12 sakay ng isang maliit na eroplano. Una siyang dinala sa Alemanya kung saan siya nagkita kay Hitler. Pagkatapos ay ibinalik siya sa Italia, may misyon na pamunuan ang isang bagong gobyernong pasista na sa pagkakataong ito ay ganap na kontrolado ng mga Aleman. Noong ika-23 ng Setyembre, inihayag ang paglikha ng Republikang Sosyal ng Italia na may punong tanggapan sa bayang Salo sa hilaga ng bansa. Nahati sa dalawa ang Italia. Sa timog, nakipagtulungan ang hari at si Badoglio sa mga alyado. Sa hilaga, sinubukan ni Mussolini na buuin ang isang bagong rehimen pero wala siyang tunay na kapangyarihan. Ang lahat ng mahalagang desisyon ay nagmumula sa mga Aleman. Ang mga sundalo, seguridad at maging ang pangunahing mga utos ay galing sa Berlin. Nais ng bagong rehimen na magpakita bilang mas matatag, mas dalisay na pasismo. Nagtatag sila ng mga bagong milisya, isang espesyal na pulisya at muling pinagana ang propaganda. Malinaw ang mensahe, ang pagbagsak noong Hulyo ay isang pagtataksil at ngayon kailangang parusahan ang mga nagkasala. Inakusahan nila ang hari, si Badoglio at ang mga alyado na isinuko ang bansa. Nanawagan silang labanan ng mga mananakop at ang mga Italianong hindi na sumusunod kay Duce. Pero hindi maganda ang pagtanggap sa bagong pagtatangkang ito ng gobyerno. Maraming dating pinuno ng pasismo ay wala na. Ang ilan ay tumakas, ang iba ay nanatili sa timog. Ang nasa paligid ni Mussolini ngayon ay isang grupo ng mga panatikong tagasunod, mga oportunista at mga radikal. Higit nilang hinangad ang paghihiganti kaysa pamumuno. Hindi sinuportahan ng mamamayan ang bagong bersyon ng rehimen. Pagod na ang bansa. Marami ang tumatakas patungong timog. Ang iba ay nagsimulang sumali sa mga grupong panlaban. Takot ang pangunahing kasangkapan sa pagkontrol, mga pag-aresto, panunupil at pagbabanta. Walang eleksyon, walang partisipasyon ng mamamayan, walang tiwala. Hindi isang bagong simula ang republikang ito ng Salo. Isa itong desperadong reaksyon, isang gobyerno na walang pundasyon, walang tunay na suporta
at nakatayo lamang sa lakas militar ng ibang bansa. Hindi na si Mussolini ang dating malakas na pinuno. Mas mahina na siya, may sakit at nakahiwalay. Namumuno siyang hindi nakakapag-utos. Ang kanyang larawan ay nanatili sa mga poster, pero hindi na ito gumigising ng pagsunod. Ang nagsimula sa salo ay hindi pagpapatuloy, kundi isang hungkag na kopya ng kapangyarihang nawala. Samantala, nanatiling hati ang bansa, at ang labanan sa pagitan ng mga Italyano ay nagsisimula pa lamang. Verona, ang paglilitis ng puot. Habang sinusubukang manatiling nakatayo ng Republikang Salo sa tulong ng mga Aleman, naghahanap ang mga pinuno nito kung paano magpakita ng katatagan sa harap ng lalong nahahating bansa. Kailangan ng bagong rehimen na magpadala ng malinaw na senyales. At pinili nilang gawin ito sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga sarili. Sa loob ng pasismo, bumoto laban kay Mussolini, ilang buwan ang nakalipas. Noong Enero ng taong 1944 sa lungsod ng Verona, inorganisa ang isang paglilitis laban sa ilang dating mataas na pinuno na naging bahagi ng rehimen sa loob ng maraming taon. Lahat sila ay sumuporta sa mosyon noong ika-25 ng Hulyo ng taong 1943, ang parehong mosyon na nagdala sa pagbagsak ng Duce. Para sa bagong gobyerno, iyon ay pagtataksil. Hindi mga dikilala ang mga akusado. Kabilang sa kanila sina Galeazzo Ciano, manugang ni Mussolini at dating ministro ng Ugnayang Panlabas, Giovanni Marinelli, Emilio De Bono, Lucio Gottardi at Carlo Pareschi. Sila ay gumanap ng mahahalagang papel at ngayon ay itinuturong mga may sala sa pagsuko ng kapangyarihan. Naganap ang paglilitis sa loob lamang ng ilang araw. Walang espasyo para sa totoong depensa. Napagpasyahan na ang mga hatol bago pa magsimula. Ang tribunal ay nilikha mismo ng rehimen. Ang mga hukom nito ay tapat sa bagong pasismo. Lahat ay inihanda bilang pagpapakita ng lakas, hindi bilang paghahanap ng katarungan. Hindi direktang lumahok si Mussolini, pero sinubaybayan niya ng mabuti ang kaso. Nais niyang magpakita ng determinasyon kapwa sa harap ng kanyang pinakaradikal na mga tagasunod at kay Hitler na humihingi ng matigas na tugon. Ang kaso ni Ciano ang pinakasensitibo. Hindi lang dahil sa bigat ng kanyang papel sa politika, kundi dahil siya ay bahagi ng pamilya. Ang kanyang asawa, si Edda, anak ng Duce, ay sinubukang iligtas siya. Humingi siya ng tulong sa kanyang ama, nakipag-usap sa mga tagapamagitan, sinubukang pigilan ang pagbitay. Pero walang nangyari. Hindi nakialam si Mussolini. Ang kanyang katahimikan ang nagmarka ng katapusan. Noong ika-11 ng Enero ay binigkas ang mga hatol na kamatayan. Noong ika-15, ang 5 pangunahing akusado ay pinaputukan sa kampo militar ng San Procolo. Mahigit 80 taon na si De Bono, hindi iyon naging mahalaga. Maging ang nakaraan ni ang ugnayang pampamilya. Malinaw ang mensahe, hindi nagpapatawad ang bagong rehimen. Yumanig sa buong Italia ang mga pagbitay. Ang ilan sa loob ng rehimen ay ipinagdiwang ito bilang patunay ng awtoridad. Para sa nakararami, ito ay senyales ng kawalang pag-asa. Hindi na pamumuno ang usapin, kundi pagpaparusa. Pagkatapos ng paglilitis, lalong pinatigas ng rehimen ang kanyang polisiya. Hinabol ang mga retiradong sundalo, dating moderadong pasista at mga sibilyang pinaghihinala ang simpatiya sa timog o sa mga partisan. Takot ang naging kaisa-isang paraan ng pagkontrol. Tumakas si Edda patungong Suwisa. Dala niya ang mga personal na diaryo ni Ciano, kung saan isinulat nito ang kanyang mga taon sa kapangyarihan. Ang mga tekstong iyon na nailathala kalaunan ay nagpakita ng mga detalyeng lalo pang sumira sa imahe ng kanyang biyenan. Mula sa Verona, naging malinaw na ang rehimen ng Salo ay hindi na sumusubok magtayo ng anuman. Nais lamang nitong mabuhay sa pamamagitan ng pag-aalis ng sinumang maaaring maging banta. Para kay Mussolini, ang pagpapahintulot sa mga kamatayang iyon ay hindi pagpapakita ng lakas, kundi ng pag-iisa. Hindi na siya nag-uutos dahil sa paggalang, ang natira na lang ay ang pagsunod dahil sa takot. Digmaang sibil, Italia laban sa sarili nito.
Pagkatapos ng paglilitis sa Verona at sa pagkakahating ng bansa, pumasok ang Italia sa pinakamapait nitong yugto. Hindi na ito simpleng digmaan na may malinaw na mga front. Ngayon, ang labanan ay nasa mga nayon, sa mga bundok, sa pagitan ng mga pamilya, sa pagitan ng mga kapitbahay. Isa itong digmaan sa loob mismo ng bansa. Mula noong taglagas ng taong 1,900 at 43, dalawang pamahalaan ang naghati sa teritoryo. Sa timog, ang kay Badoglio na may suportang alyado. Sa hilaga, ang Republikang Salo na nilikha ng mga Nazi at pinamunuan ni Mussolini na wala ng tunay na kapangyarihan. Sa pagitan nila naghari ang kaguluhan. Naging bahagi ng pang-araw-araw ang digmaan at ang karahasan ay naging bahagi ng buhay. Sinakop ng mga tropang Aleman at ng kanilang mga kaalyadong pasista ang mga pangunahing lugar. Maraming Italyano ang napabayaan. Walang impormasyon, walang pinuno, walang alam kung kanino magtitiwala. Sa kawalang lamang ito, nagsimulang lumago ang kilusang paglaban. Sa simula, magkakahiwalay na grupo lamang sila. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsanib sila sa isang layunin: palayain ang bansa at wakasan ang pasismo. Sa mga bundok at kabukiran lumitaw ang mga unang brigada. May mga komunista, sosyalista, liberal, katoliko, republikano. Hindi sila magkakapareho ng iniisip, ngunit nagkaisa sila sa isang bagay: nais nilang magbago ang Italia. Nambibitag sila, pinuputol ang mga linya ng tren, inaatake ang mga posisyong kalaban. Bawat kilos ay may kapalit. Sa bawat pag-atake, marahas ang ganti. Tumutugon ang mga mananakop sa pamamagitan ng mga masaker. Marsaboto, Santana di Stadzema, ang mga Fossas Ardeatinas. Sa bawat pagkakataon, 12 dosenang o daan-daang sibilyan ang pinapatay. Pareho ang mensahe, maghasik ng takot. Lumikha ang rehimeng Salo ng mga bagong puwersang panunupil. Ang itim na brigada, ang republikang pulisya, ang mga espesyal na eskwadron. Maraming kabataan ang napilitang sumali. Ang tumanggi ay pinapatay o ikinukulong. Ang propaganda ay nananawagan na labanan ang mga taksil, ngunit kahit sino ay pwedeng maparusahan. Hindi lang mula sa taas nanggagaling ang karahasan. Ramdam ito sa araw-araw. Pinaghati ng digmaan ang mga pamilya, sinira ang pagkakaibigan, pinag-away ang mga magulang at anak. Ang takot na maisumbong o mapagbintangan ay nasa bawat sulok. Sa digmaang ito, maaaring ang kalaban ay nasa kabilang bahay. Samantala, patuloy na sumusulong ang mga alyado mula sa timog, ngunit mabagal. Ang gitnang bahagi ng bansa ay naging tuloy-tuloy na larangan ng labanan. Naglalaban ang mga pasista at mga partisan sa bawat distrito, bawat nayon, bawat kalye. Ang Italia ay isang bansang hati sa lahat ng paraan. Noong 1944, lalong tumatag ang mga grupong paglaban. Sa ilang lugar na kanilang napalaya, nakapagpatayo sila ng mga paaralan, ospital, palimbagan at maliliit na anyo ng pamahalaan. Hindi man ito nagtagal, ipinakita nito na posible ang ibang uri ng Italia, isang iba sa nakasanayan. Mahalagang papel ang ginampanan ng mga babae. Sila ang tagapagdala ng mga mensahe, tagapag-alaga ng mga sugatan, at tumutulong sa organisasyon ng mga mandirigma. Hindi sila nasa gilid lamang. Nasa gitna sila ng laban. Panahon iyon ng dugo, pagkawala at takot. Ngunit panahon din ng desisyon, ng pagpili ng panig, ng pagkilos. Para sa marami, iyon ang unang pagkakataong naramdaman nilang may boses sila. Hindi lamang ito digmaan para sa teritoryo, isa itong digmaan para sa diwa ng bansa. At kahit mataas ang naging kabayaran para sa marami ay simula iyon ng isang bagong yugto. Nahuli, pinatay at ibinitin sa pampublikong plaza. Sa huling mga araw ng Abril taong 1945, bumagsak ang lahat. Patuloy ang pagsulong ng mga tropang alyado mula sa timog. Lumalawak ang kontrol ng mga partisan mula sa hilaga. Hindi na kayang itaguyod ang Republikang Salo. Si Mussolini, nawalan ng kapangyarihan, nawalan ng direksyon, at palalayong nag-iisa, ay nagpasya ng tumakas. Nais niyang makarating sa Suwisa, marahil upang takasan ang paglilitis, marahil umaasang makakatanggap pa ng tulong mula sa Alemanya. Umalis siyang nakadisguise, nakasuot ng abrikong militar ng Aleman,
Kasama sa convoy ang kanyang kaparehang si Clara Petacci at ilang mga opisyal. Pahilaga sila, ngunit hindi sila nakalayo. Noong ika-27 ng Abril sa Dongo, sa tabi ng lawa ng Como, pinahinto ng isang grupo ng mga partisan ang mga sasakyan. Sa pagsisiyasat, natuklasan kung sino siya. Matagal nang nakapasya. Kapag nahuli si Mussolini, walang magiging paglilitis. Walang magiging pagkaantala. Noong ika-28 ng Abril, dinala siya sa isang bahay rural sa Giulino di Mezzegra. Doon, siya at si Petacci ay pinatay sa pamamaril. Isinagawa ang utos ni Walter Audicio na kilala bilang Colonelo Valerio. Kinabukasan, dinala ang kanilang mga bangkay sa Milan. Sa Piazzale Loreto, ibinitin sila ng patiwarik kasama ng mga iba pang pinuno. Hindi basta plaza ang lugar na ito. Ilang buwan bago iyon, 15 partisan ang pinatay roon. Ngayon, ito ay naging tagpo ng pampublikong paghihiganti. Dumagsa ang mga tao, sumigaw, nagmura, naghagis ng bato. Walang seremonya, walang katahimikan, puro galit. Umikot sa buong mundo ang mga larawan. Hindi nakialam ang mga pamahalaang alyado. Ang ilan ay mas nanaising magkaroon ng paglilitis, ngunit walang nagulat. Katapusan na ito ng isang mahaba, madugo at lubhang tauhan na digmaan. Natanggap ni Hitler ang balita noong ika-30 ng Abril. Sa araw ding iyon ay nagpakamatay siya. Para sa kanya, ang nangyari kay Mussolini ay isang hudyat. Nalalapit na ang wakas. Sa pagkamatay ng Duce, gumuho ang lahat ng kanyang proyekto. Naglaho sa loob ng ilang araw ang natitira sa kanyang pamahalaan. Ang ilan ay tumakas. Ang iba ay sumuko. Naiwang wasak ang Italia. Walang pinuno, walang katiyakan, ngunit may bagong kinabukasang nasa unahan. Hindi namatay si Mussolini sa isang palasyo ni sa gitna ng labanan. Nagtapos siya sa gilid ng lansangan, pinatay ng kapwa Italiano. Ang kanyang bangkay na nakabitin sa plaza ay hindi lamang isang imahe. Isa itong mabagsik at tuwirang tugon, walang seremonya. At sa ganoong paraan, nagsara ang isang yugto. Ang anino ni Mussolini sa kasalukuyang Italia. Natapos na ang digmaan, patay na si Mussolini, ngunit hindi nawala ang kanyang imahe. Habang sinusubukang buuin muli ng Italia ang sarili, patuloy na umiikot ang kanyang alaala. Hindi lamang sa mga aklat o talumpati, pati sa mga desisyon, sa mga kilos, sa mga bagay na hindi sinasabi. Pagkatapos ng labanan, nagkaroon ng mga paglilitis at parusa. Maraming dating pasista ang naaresto, ngunit hindi lahat ay nagbayad. Noong 1946 at 46, isang batas na nilagdaan ng ministro ng Katarungan na si Palmiro Togliatti ang nagpapalaya sa marami. Ang layunin ay paghilumin ang sugat, ngunit nag-iwan din ito ng mga hindi natapos na usapin. Marami ang nakabalik sa pwesto ng hindi nananagot. Sa loob ng ilang panahon, itinuring ang pasismo bilang isang pambansang kahihiyan. Sa mga paaralan, tinuruan ito bilang isang bagay na hindi na dapat maulit. Sa mga dyaryo, ito ay kinokondena. Ngunit sa ilang lugar sa Hilaga, lalo na kung saan mas malakas ang presensya ng rehimeng salo, nagsimulang lumitaw ang mga pag-alala, mga librong nagtanggol dito, at mga pribadong pagpupulong na nagpapanatili sa alamat nito. Sa parehong taon, ilang dating pasista ang bumuo ng Italianong kilusang panlipunan. Sa loob ng maraming taon, isa itong maliit na puwersa, ngunit may malinaw na layunin. Ipakita si Mussolini bilang isang taong pinagtaksilan, hindi bilang isang diktador. Sa ganitong paraan nagsimula ang ibang paraan ng pagtingin sa kasaysayang iyon. Sa paglipas ng panahon, muling lumitaw ang Duce sa mga pelikula, serye at nobela, minsan bilang kontrabida, minsan bilang katawa-tawang figura, at minsan bilang simbolo ng mas komplikadong bagay. Noong 1957, inilibing ang kanyang mga labi sa Predapio, ang kanyang bayan. Mula noon, naging puntahan ng lugar na iyon ng mga osisero, tagasunod at ng mga taong hindi pa sigurado kung ano ang iisipin. Naging republika ang Italia noong 1946. Makalipas ang 2 taon, pinagtibay ang isang bagong konstitusyon. Doon malinaw na ipinahayag na walang lugar ang pasismo. Ipinagbawal ang pagbabalik nito,
Pinangalagaan ang mga pangunahing karapatan at sinubukang markahan ang distansya. Ngunit ang mga simbolo, mga ideya at mga kilos ay hindi basta nawawala sa pamamagitan ng batas. Naitago sila. Minsan, bumabalik ng may ibang anyo. Sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit na pinag-usapan ng bansa kung paano harapin ang nakaraan. Ang ilan ay naniniwalang mas mainam ang patuloy na pag-alala. Ang iba naman ay naniniwalang oras na upang kalimutan ito. Ngunit palaging bumabalik ang mga pagtatalo, nagbabago ng anyo, lumilitaw sa media, sa mga social media, sa mga kampanya. Hindi lamang hinahati ni Mussolini ang opinyon dahil sa kanyang mga ginawa, kundi rin sa kanyang kinakatawan. Ang kapangyarihang walang hanggan, ang paggamit ng takot, ang nag-iisang tinig. Paminsan-minsan, muling lumilitaw ang kanyang imahe sa mga debate, sa mga martsa, sa mga komento, hindi dahil bumalik siya, kundi dahil hindi siya tuluyang nawala. Sa kasalukuyan, halos 100 taon mula nang siya ay umakyat sa kapangyarihan, patuloy pang namumuhay ang Italia sa anino niya. Nagbago na ang mga pangalan, nagbago na ang panahon, ngunit nananatiling bukas ang ilang tanong. Ano ang gagawin sa alaala niyang ito? Paano maiiwasan ang pag-uulit nito? Paano ituturo ang nangyari nang hindi ito ginagawang simpleng nakaraan? Nakamit ni Benito Mussolini ang kapangyarihan ng walang halalan o boto. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng karahasan, takot at suporta ng mga ayaw sa pagbabagong panlipunan. Sa loob ng mahigit 20 taon, siya ang pangunahing figura ng bansa. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang tinig ang tanging naririnig. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naranasan ng Italia ang pag-uusig, sensura at katahimikan. Hindi bumagsak ang rehimeng pasista dahil sa isang revolusyon o dayuhang pananakop. Ang sarili niyang mga kaalyado ang nagpasiyang alisin siya. Pagkatapos noon ay kinulong siya, iniligtas ng mga Nazi at lumikha ng pangalawang pamahalaan sa Hilaga. Ngunit wala nang katulad sa dati. Ang bagong yugto ay nagdala lamang ng higit pang karahasan, higit pang panunupil at isang digmaan sa pagitan ng mga Italyano. Sa huli, tumakas si Mussolini, nahuli ng mga partisan at pinatay ng walang paglilitis. Inilantad ang kanyang bangkay sa isang plaza. Doon nagtapos ang kanyang kwento, ngunit hindi nawala ang kanyang alaala. Sa mga sumunod na taon, maraming dating tagasunod niya ang muling bumalik sa pampublikong buhay. Ang ilan ay sinubukang ipakita siya bilang isang leader na hindi naunawaan. Ang iba naman bilang isang simbolong dapat kalimutan. Ipinakita ng dokumentaryong ito ang buong paglalakbay, mula sa marahas niyang pag-akyat, ang paggamit ng takot upang manatili sa kapangyarihan hanggang sa kanyang pagbagsak, kamatayan at ang iniwang bakas. Isang kasaysayang patuloy pang pinagtatalunan sa Italia at patuloy na nagpapaalala kung ano ang maaaring mangyari kapag ang lahat ng kapangyarihan ay nakatuon sa iisang tao.